Pag-usapan natin kasi ang Local Water Utilities Administration o ang LUA ay isang government-owned and controlled corporation na siyang naatasang magsagawa ng development programs ng water supply system sa mga lungsod at bayan na nasa labas ng Metro Manila. Nakatakdang mag-celebrate 40th anniversary ang LUA at makakasama natin si Attorney Rene Sevilla at si Administrator Eduardo Santos. Ngayong umaga yan ang pag-uusapan natin. At first of all pala, today pala ang anniversary, ang 40th anniversary. So happy anniversary Happy po anniversary! Salamat po. Yes. Salamat. Good morning po sa inyo. Siyempre, Sandro, umpisa na natin. Hindi naman kasi lahat familiar dito sa Local Water Utilities Administration. So, tatanungin natin, tatalakayin natin ngayong umaga kung ano nga ba po talaga itong LUA at anong kaibahan nito sa MWSS. Well, yung LUA po ay yun ang equivalent ng MWSS sa labas ng Metro Manila. Kasi kami rin ang nagre-regulate ng patubig sa labas ng Metro Manila. Mas kilala po ninyo yung MWSS kasi yun ang may hawak ng tubig sa Metro Manila. And they do their business through, they regulate the distribution of water through Maynilad and Manila Water. Kami po through the water districts. But we're all over the country. Yes, sir. Siguro maganda pong paglilinaw dito. Ang LUA po at ang MWSS ay parehong government-owned. Ay, yes, correct. Government-owned. Pero like katulad po ng mga Manila Water, they are the private-owned companies. Pero sa inyo po, on your part, yung water districts naman po, ito ay government-owned din po and operated? Yes, it's still a GOCC. Yes, it is. So, And yes, Sandra, today they're celebrating actually their 40th anniversary. So, Admin Eduardo, would you like to siguro bigyan kami ng pahapyaw kung ano po yung mga magiging activities natin today? Well, it's a simple activity for our 40th celebration. We're trying to recognize the first pioneering people of LUA, and we're also recognizing the first 40 water districts just to have it a 40th year. At bilang pasasalamat na rin sa mga water district na pagtataguyod ng magandang patubig o water supply system sa mga provincial water districts. yes, sir, maaari ba natin pag-usapan, kumbaga mabigyan natin ng background since 40 years na nga po. Kumbaga ano yung mga programa or mga at naging achievements po ng LUA over the past 40 years? Well, there are about 860 water districts formed, pero ang active lang ay about 511. So we're programming additional 200 plus for the next 5 years. At masasabi natin na mula noong 1973 nang makreate ang LUA, nakapagpatala na tayo ng malaking serbisyo sa mga probinsya tungo sa isang magandang water supply system. Lahat po ng nabigyan ng tubig sa Pilipinas is, as of today, is 18.4 million, almost 18.5 million, in 961 cities and municipalities in the country. Sinasabi ni Administrator Santos, mga 511 lang yung nag-operate na water district at nakapagpatayo ng mga 800 plus. Pero wala pong one-to-one correspondence dyan. Kasi yung mayroong mga water district na ilang bayan yung sakop. Kaya hindi mo masabi na dahil 861 lang, if you're thinking 1,500 municipalities in the country, sabi mo ba maliit lang? No, because there are certain water districts na ilang bayan ang sakop, like in Iloilo. Pag sinabing Metro Water District, ibig sabihin nag-iisang bayan yan. Ibig sabihin yung mga katabing bayan, sakop din nila. So, napakaganda ng mga achievements nila, Sandro. Pero bukod po dyan, may mga challenges pa rin ba nga hinaharap ang LUA in terms of po sa pagtugon ng inyong duties? Areas for improvement, kumbaga. Na Of course, ano. ang ating presidente po ay minimiti niyang, at tayo rin, we share in that dream, na tinatawag na inclusive growth and yung poverty alleviation. Gusto po ng ating mahal na Pangulo na by the time he leaves office, at least 80% of our people would have had access to water. Although, under the Millennium Development Goal, I think item number 7, ang sinasabi po doon 50% lang habulin natin by 2015. Pero ang gusto po ng ating presidente ay mabigyan ng malinis, affordable, at reliable water yung ating mga kababayan before he leaves office. At ang gusto po niya ay yung tinatawag na level 3. Ito po yung tubig na piped water into each household.
Okay, ngayon naman po sir, gusto namin pag-usapan kasi meron kaming narinig na meron na daw pala kumbagang hotel sa inyong compound and this is used pag kumbaga yung water districts po mula sa iba't ibang probinsya ay pumupunta po dito sa Metro Manila. So, ano po yung happening dito sa hotel na ito? Well, dahil nga sa gobyerno tayo, ang mga per diem ng ating mga empleyado ay limitado na sa 800 pesos. Now, pag pupunta ka ng Maynila, mahirap maghanap ng hotel na Mahal ngayon mura, ng di ba? hotel. So ito nga ang ginawang serbisyo ng LUA, parang gumawa tayo ng parang dorm type noon na LUA dorm ang tawag before para ma-subsidize natin ang mga dumadalaw ng mga opisyalis na taga-water district upang gumawa ng transaction sa LUA. Ngayon, pinaganda po natin to, binigyan natin ng sarili-sariling kwarto na merong toilet individually para naman conveniente sa mga managers na pumupunta. Ngunit ang rate po nito ay napakababa. 500 per head lang po. At ayan naman po ay kaya ng per dime ng bawat isa. So objectively, it is a service hotel to our water district personnel. But this is also open to the public. Well, ang priority po natin ay ang talagang sa mga water district. Pero kung merong bakante, because it's a business, siyempre you want to optimize din yung vacant rooms for the private. So, napakaganda yung konsepto na ginawa nila. At least kasi alam naman natin 800 pesos per day talagang mahirap i-budget. Kung kasama mo pa yung transportation Oo, and yung pagkain. Pati Oo, food, kasama pa pati doon. So, food. mahirap Problema. i-budget yun. So, maganda ito nga naisip ng LUA. Ito nga LUA Hotel, kung saan i-cater nila na ma-accommodate lahat ng mga employees na pumupunta dito. At ito nga, di ba, nagsiseminar din po doon? Yes, Opo. correct. So, may mga seminar din pala. Ilang rooms po ang... Maximum occupancy, kumbaga. 46 rooms ito, pero in the meantime, yung isa ginawang office. Ngayon ito, may mga standard room kami na dalawa yung nag-occupy. So, there are 3 types of rooms. Meron kaming dormitory type and then family room. Yung dormitory type, 8 kayong pwedeng mag-stay. Wow. So, may private room pa rin kayo dun sa, may private toilet pa rin kayo dun sa inyong kwarto. Naka-aircon po lahat ito at may TV. So, yung may water heater sa lahat. So, meron din kaming family room na pwede yung 6. Medyo mahal yon, mga 2,005. Pero itong dormitory type, babayad lang kayo ng 350 each. Itong standard room namin na dalawahan, pag isa ka lang, you pay 650 instead of 500. Ang LUA Hotel po, saan po siya located? Doon din sa Lua Old Complex. Balara, sa Old Balara. malapit sa swimming pool. Sa likod din ng aming opisina. So, ibig sabihin, may swimming pool pa pala na malapit dito Oo. sa hotel. Kung gusto sa nila Balara Anytime, mismo. pwede kang Hindi na sa amin yun. Pero convenient nga ito kasi kumbaga meron silang mga seminars at mga meetings kasama ng syempre ng luwa nga ay nandun lang sila nakatira, hindi na nila kailangan magbayad pa at mag-compensate pa para sa mga siguro sa transportation expenses. Kumbaga yung budget nila siguro baka may maulit pa silang extra or Makakasave sila ng maayos. mas makakain sila ng mas masarap na ulam. Speaking of pagkain na masarap na ulam, I believe lalo nilang ini-improve ang kanilang hotel kung saan nga gumagawa na rin sila ng restaurant Yes. mismo dito sa hotel. Pero as of now, pwede, I think pwede sila muna makikain dun sa cafeteria na Sa kantin ng Lua. And then meron pong nagsiserve din doon na malapit na very popular place, yung Mang Jimmy's. Mang Jimmy's. Oo, very popular, masarap dyan. Yung sa UP. Sa UP, yung mga estudyante. Patok na patok yan sa mga estudyante. Ayan, and of course, siguro, do you have any last message to our viewers? Well, iniimbitahan po namin yung lahat na first, take advantage of that facility ng Lua. And also because today we are celebrating our 40th year. Kami po ay nangingimbita kung gusto nyong malaman kung what Lua is, and at the same time, we would like to thank those who have been engaged with us for the longest time and for cooperating with us, various government agencies and government officials as well as local government officials. And so as we celebrate the 40th year of Lua, let me extend my in behalf of the Lua community, let me extend our thanks to all those who have, in one way or another, helped Lua become what it is today. Sir? Yeah, in celebration of our 40th year with the theme towards a new decade, we'd like to start now with the service to the non-urban areas so that we can cover our poor areas in the communities. So yun po ang trust namin.
Alright. Ayan. Thank you so much again from People's Television and Good Morning Boss. Happy 40th anniversary. Congratulations and good luck po. Thank you. That was Attorney Rene C. Villa and Administrator Eduardo Santos mula sa Local Water Utility Administration.